tuwing nag-aaway nga raw po kasi itong mag-live-in partner na sina Carmen at si Leo, palagi na lang daw si Carmen ang todo sa pagsuyo sa kanyang kinakasama kahit na si Leo naman daw yung may mali. Pakiramdam tuloy nitong si Carmen, itong si Leo raw ay napaka-immature at selfish. Okay, pero sa depensa naman po ni Leo, talaga raw medyo masakit kung magsalita. Ito namang partner niya na si Carmen. Sino kaya sa kanila ang may hawak ng katotohanan o papaano sila magtatagpo sa gitna at magkakasundo sa kanilang mga pagkakaiba rin sa ugali, kahit na live-in partners na. Mula sila parehas sa Quezon City, kausapin na nga po muna natin itong si Leo, 25 years old. Magandang tanghali sa iyo, pare. Magandang tanghali din po. Ay, oo. Magandang tanghali rin sa manok mo. Medyo tinanghali yata ng gising. Ano ba, alaga mo ba yan, Leo? Alaga po ng kaibigan ko po. Oo, ayan. Nakaupo rin ba dyan sa tabi mo? Medyo malakas ang Ayan, oh. Oh, malakas. Nilayo ko na po. Parang laban na yung fighting cock. Wait lang po. Oh, patayin mo muna, Ay, ano mo muna, isara mo muna yung Sige po. yung pintuan siguro o bintana. Sige. I-off muna yung manok. Patayin muna yung manok. Okay, Leo. Sige, habang lumayo naman si Leo. Eto, si Carmen naman muna. 28 years old naman. Carmen, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Carmen, ako, nagtatampo si Leo dahil masakit ka raw magsalita. Gaano katotoo yun? Siya pa po yung may ganang magtampo. Oo. Pero ikaw ba yung laging nanunuyo? Ikaw yung ayaw ng, syempre sa relationship, meron talaga yung mas madalas nanunuyo. Pero itong si Leo, hindi ba marunong manuyo kapag meron kayong hindi pagkakaunawaan? Parang ganun na nga po. Ako na lang po laging nagpapakumbaba. Ano bang lagi niyong pinag-aawayan? Yung madalas na mga issue? Minsan po kasi hindi siya nakipag-usap sa akin. Mga ano lang po. Malit na bagay lang po. Katulad ng? Parang, tulad ng pagsasali-sali niya po sa mga online games. Tapos po, may mga iba pa pong bagay na hindi niya po maintindihan. Parang sinasabi niya na daw po, lagi ako yung mali. Pero Ayan. the day, ako pa rin po magsusorry. Tapos siya parang, ayun, Hindi kaya... napakataas po ng pride niya. Hindi ba itong si Leo yung tipo ng hindi nga masalita, pero kumbaga hindi ka naman anong tinatawag dito, sinusupladuhan, ganyan. Hindi lang talaga siya masalita, baka ganoon. Hindi kaya? Pero kailangan po kasing usapan namin yung ganung mga bagay, Kuya Poy. Okay. Naku kasi usap kung hindi po ako yung mag-first na magsabi sa kanya, wala lang din po sa kanya. Siyempre, mabigat po sa loob yun, mabigat sa kalooban ko na ganun palagi. Tapos yung mga sinasabi ko naman sa kanya is para din naman sa relationship namin, para din sa sarili niya, para improve yung ugali niya or yung ayun po. Nung bang nag-uumpisa pa lamang kayo, gano'n na kayo katagal na mag-on at magka-live-in itong si Leo? Almost a year na po. Bago-bago pa lang rin pala. Okay. Ayan, pero ganyan na ba talaga siya? May ugali na siyang ganyan nung nanliligaw pa lang? Mabait naman po siya nung nanliligaw siya. Pero simula po nung nag-live-in kami, parang lumabas na po yung tunay niyang ugali. Ayaw makipag-usap kapag may problema. Paano siya tumatanggi kapag ayaw kang kausapin? As hindi lang nagsasalita kahit kinakalabit mo na yung bahala ka dyan. Ayaw muna makipag-usap. Yung mga ganun ba? Opo. Laging paiwas. Ganyan po. Tapos yung gusto sa bahay.
Mag-ano? Lumalabas po siya sa bahay. Mm. Naiwan na lang po ako. Yung nag-iisip po na mag-usap kami. Oo. Tapos, para siyang lalabas ng bahay. Mhm. Ganun po yung ginagawa niya. Madalas. Sige, balikan na natin si Leo at ang kanyang manok. O, Leo! O, narinig mo ba yung mga sinasabi niya ni Carmen? Kapag ka raw meron kayong mga hindi pagkakaunawaan, ikaw si laging paiwas sa mga usapan. Gusto niya lang naman daw na maayos na yung hindi nyo pagkakaintindihan. Ayun nga po kuya po, ang akin lang naman din po, Mm. naman po sa pagiging mataas yung pride. Kasi nasasaktan po ako sa mga sinasabi niya, lalo pag nag-aaway na po kami. Hindi naman po dahilan yung, Mm. hindi naman po ang dahilan ko kaya po ako ganun is yung mga online games. Hindi naman po yun. Minsan po kasi pagka nagkakagalit na po kami, pagka medyo lumalala na, pagka medyo umano na po yung away, pagka Mm. nagkakasagutan na, medyo masakit na rin po yung mga nabibitawan ng salita. Mm. Na, kumbaga, below the belt na rin po. Sa Mm. lang naman po sa akin. Kaya ang hinihintay ko lang din naman po is yung mag-sorry siya sa akin. Maghanda naman po ako makipag-ayos po. Mm. Yun lang naman po yung... Oo. Ayan, pero kasi alam mo, Leo, mahirap din naman minsan na pinababayaan na lamang natin yung partner natin na sige lang sila sa salita, nanunuyo, may gustong ayusin, tapos hindi ka rin, hindi ka nangangatwiran man lang o hindi mo man lang rin ina-acknowledge yung, kaya nga communication yan eh, it's a two-way, it's a two-way process. Hindi pa pwede na sige lang siya sa salita tapos hihintayin mo lang na magkamali na siya sa mga sinasabi niya o sumobra na kaya, hindi mo kakausapin at doon mo siya uhulihin, sabi mo sumusobra ka na sa mga sinasabi mo naman. Hindi mo nga kasi kinakausap eh. 'Di ba? Habang nagpapaliwanag siya, habang may gustong ayusin, hindi ka naman nakikipag-usap din na maayos, para nakikipag-usap sa bato. Nakausap mo na, nasubukan mo na ba na makipag-usap sa bato, sa pader, 'di ba? Sa isang bagay na hindi nagsasalita. Kung gano'n ang papakita mo sa partner mo, habang tuloy-tuloy siya nagsasalita, naiinis din, napipikon din. Nandun ka naman, humihinga ka naman. 'Di ba? Opo. Oh, yun. So, kaya nga tinatanong ko, itong si Carmen, nung ba nanliligaw ka pa lang, nag-uumpisa kayo, ay ganyan ka talaga, tahimik na tao lang, hindi masyado ma-react, pero nakikinig naman at nagsasalita kapag kakailangan. Oh, pero ang sabi niya, hindi. Oh, nagbago ka. Oh, bakit kaya? Ano ba mga pinagkakaabalaan niyo sa buhay, Leo and Carmen? Ikaw, Leo. Leo? Hello po. Ano po? Online games lang po. Ganun po. Minsan po, makikipagpustahan po. Ganun. Walang regular na trabaho? Wala po. Actually ngayon po, wala po akong trabaho. Saan? Saan? Aalis ko lang po sa dati kong pinagtrabaho. So ngayon, naghahanap ka ba ng trabaho o naghahanap ng makakapustahan? Naghahanap naman po. Nang makakapustahan muna sa ngayon. Aside hustle na po ako sa pagbebenta ng mga buy and sell po ng sakyan po. Ganun po. Okay. O, si Carmen. Carmen, ano bang pinagkakaabalahan mo naman sa buhay? May full-time job po ako. Nagtatrabaho po ako as office girl po. Okay. O sige, ganito ha, Leo and Carmen. So, ang problema, kanina tinatanong ko si Carmen maliliit na bagay nga lang, di ako sinasagot ni Leo. Leo, ano ba yung madalas na issue nitong si Carmen? Sige nga, sabihin mo na sa amin. Yung nga, paano madalas na issue po? Yung madalas niyang issue sa'yo, kaya kayo nag-aaway. Yung nga po, yung pananalita niya po, medyo kumbaga foul na po. Sa umpisa pa lang nung pagsasabi niya sa'yo o yun nga sinasabi ko na, syempre tumatagal, hindi mo pinapansin, ang dami ng tinanong sa'yo, hindi ka sumasagot, napikon na, nainis na, nakikipag-usap nga sa wala. Kumbaga naging, pagka nag-away po kami, manarisin na rin po yung ganun, na minsan sasabihan niya po ako mga below the belt, mga foul na, reaction. Like, sasabihan niya ako. Katulad ng, kung hindi naman mura yan, pwede ba namin marinig? Minsan yung kumbaga parang,
For example, kaya ka hindi makahanap ng trabaho, ganyan yung ugali mo, Mm. ganito. Minsan, kung ba, parang pinapaano niya po na minsan parang wala po akong utak, gano'n. Mm. Yung mga ganong ano po. Nakaka-offend. Oh. Opo, accident po. Yan. Pero nga, ikaw ba naman ay sumasagot din ng maayos, syempre? O sa mga pag-uusap ninyo? Hindi. Minsan po kasi, kuya po, ano po, kumbaga, para lang po hindi na lumaki, nagsa-silent treatment na lang din po ako. Mhm. Ang problema nga, hindi nga nagwo-work. Ako sagot para hindi na po masyadong lumaki. Kaya lang po, pagka hindi naman po ako nagsalita, nakakapagbitaw naman po siya ng masakit na salita, doon na po ako nagkakaroon ng kahit ng konting puot sa sarili ko po. Okay, sige. O, lipat muna ulit ako kay Carmen. Carmen, mahilig ka raw magbigay ng mga salita na hindi maganda kapag ka ikaw ay nakikipag-usap dito kay Leo. Totoo ba yun? Kuya po, minsan kasi yung mga salitang nabibitawan ko, syempre gawa na din po ng pagod ako, galing sa trabaho, maaga gigising, tapos papasok sa trabaho, tapos madadat na ng bahay, makalat, kahit sa inaing, wala man lang. Diba? So, sino po yung ulo doon? Tapos tatanungin mo kung ba't hindi man lang naglinis, ganyan. Nakipagpusahan pala, laro pala. Diba po? So, makakapagsabi talaga kung wala ka ng trabaho, wala ka pang ambag dito sa bahay, kahit man lang maglinis, di mo magawa. Diba po? So, sobrang pagod na po, stress pa. Dapat man lang tumulong siya. Diba po? Oo. Tama lang naman siguro yung sabi ko yung gagawin. Pero sa tingin ko naman po, hindi naman below the belt yung mga sinasabi ko na since wala pa siyang work, pwedeng sa bahay na lang muna siya maglinis or tumulong. Ganun na lang po sana. Okay, sige. Ayan, hindi ako mag-a-agree ng husto doon sa sinabi ni Carmen, although may punto siya. But of course, meron din namang punto si Leo na deserve ko ba ang ako'y mapagsalitaan ng ganito. But I think kayong dalawa ay kailangan marinig. Papagitna lamang po ako, ha? Carmen and Leo, sabihin mo na, Carmen, ano ba ang makakapagpakalma sa'yo at ano ba ang gusto mong gawin ni Leo kapag ka may pinag-uusapan kayo o kapag ka may pinaplano kayo in the future. Samantala, ikaw naman, Leo, sige, sabihin mo na kay Carmen kung ano yung mga salita na kaya mong lunukin sa mga pag-uusap ninyo at anong paraan. Kasi minsan ganyan tayo matagal na tayo magkasama pero naguhulaan pa rin kung basta ganito lang, Leo, ang tip ko sa'yo bilang isang lalaki rin. Kapag ka hindi na gumagana yung silent treatment mo sa partner mo, wala na yun. Hindi nagagana yun talaga ever. Oo, ginagamit yan. Kapag ka madalas mo nang ginagamit, nakakainis na. Wala na siyang power. Kumbaga parang itinataboy mo na yung partner mo at yun nga ang labas. Ayaw mo siyang makausap. Nagwo-walk out ka pa paminsan-minsan. Yun pa nga ang sabi ni Carmen, di ba? So sa ngayon, Carmen, sabihin mo ang lahat ng gusto mong sabihin kay Leo. Pwede ka naman ding sumagot, Leo, at ipaliwanag mo papaano magkakaayos, kung magkakaayos pa itong relationship na ito. Sige, mag-usap kayong dalawa. Hello, babe. Hello? Hello? Wala akong masabi. Pwede ikaw muna magsalita? Sabi ni Kuya po, ikaw daw muna Ako na lang ulit, gusto niyo ba? Ako na lang ulit magsasalita. Hindi, okay. Sige, ganito. Ikaw na. Leo, pinauuna ka ni Carmen. Dahil naman mas madalas nga nagsasalita si Carmen Ayaw mong kausapin. Ikaw na muna. Sige, go ahead, Leo. Yun nga, babe. Yun nga. Kung alam mo naman, narinig mo naman yung sinabi ko kanina siguro. Ang akin lang naman, handa naman ako magbago para sa'yo. Ang akin lang is, sana naman yung mga pananalita mo, yung mga binibitaw mo na salita, kontrolin mo din. Kasi, sasaktan din ako hindi bilang boyfriend Hindi lang bilang living partner mo bilang isang tao din. Yun lang naman.
para kahit pa paano, yung madalas nating problema is mabigyan natin ng solusyon. Yun lang po. Okay. Kaya ko pa rin naman mag-adjust para sa'yo. Mapag-uusapan naman. Basta yung mga bagay na siguro alam mo na kinagagalit ko, kung saan tayo nagsisimula, saan nagsisimula yung away natin, bawas-bawasan mo na lang din. Yun lang po. Wala naman ako. Carmen, can you be more specific? Kasi kanina may mga sinabi kang bagay na gusto mo sana maiwas-iwasan na nitong ni Leo para mas malinaw sa kanya. O sige, Carmen, ano ba yon? Yung pagsusugal, yung online games, pag-ayos sa bahay dahil siya naman ay iwan. Sige, be specific. Ayun. Bawas-bawasan mo na din yung mga online games mo kasi syempre wala ka nang work, nagsusugal ka pa, ganun. Tapos sana pa minsan kumilos ka din sa bahay, yung pagdating ko sa bahay galing sa opisina, malinis na or may kinain na, kahit kinain man lang, ganun. Tulungan tayo. Ganun po. Habang wala ka pang trabaho, babe. Ayun lang po, Kuya Poy. O Leo, maasahan ba yun? Opo, maasahan po. Oo. Handa naman po ako Oo. Ayan, siguro, no? Okay, gumagawa ka nga ng paraan para kumita, but of course, kaya nga tinatanong ko kanina. Kasi ganito lang rin naman yan, Carmen. Ngayon nga, lalong-lalo na at kaalis nga sa trabaho nitong si Leo, you learn how to encourage him. I-encourage mo siya at wag mo siyang pagsalitaan ng mga bagay na wala ka lang ang trabaho Ay naku, masakit yan. Una pa lang, umi-intro ka pa lang at ang mga kasunod nun, kahit pa nga statement yan ng concern para sa kanya, pero inumpisa mo sa wala ka nang trabaho, yun nga yung bagay na wala siya Diba? Dapat i-encourage mo yung partner mo, Carmen. Na magkaroon ng better point of view sa buhay, okay, sa mga plano, sa future, isama mo siya. Ayan, habang hinihiling mo na, habang wala pang ginagawa, regular na trabaho ulit, tulungan mo muna ako, ikaw naman ay iwan dito sa bahay. Yung malambing na pag-uusap, hindi yung mga matatalas, hindi yung mga mabibigat na mga salita ang ini-invest ninyo dyan sa tinutuluyan ninyo. Oo, dahil wala kaya isa rin yan sa mga dahilan ni Leo, kaya aalis na lang, kaysa naman parang nanliliit yan sa sarili niya. That's what he's trying to say. But of course, wag mo namang gawing lisensya yan, Leo, na ganito na nga ako, nakawawa mo pa ako, wag ka naman mag-self-pity dyan. Kay babae, kay lalaki, dumarating sa buhay natin, yung feeling natin maliit tayo, pero dahil sa pagmamahal, gamitin din natin yun na inspirasyon. Gamitin natin yung bilang lakas ng loob na maging better yung status natin sa buhay at maging better partner pa rin tayo doon sa ating karelasyon. Tama ba, Leo? Opo, tama naman po. That's not the end of the road 'Di ba? Nawalan ka lang ng trabaho pero hindi ka nawalan ng kakayanan na magtrabaho. Ganun lang naman yon. At ikaw naman, Carmen, yes, nasa posisyon ka ngayon, ikaw ang sumasalo sa mga gastusin, dahan-dahan lang rin naman sa mga salita mo at baka naman ma-discourage na yan si Leo. Temporary lang naman yung pagkawala rin ng kanyang trabaho. Pag-usapan ng malumanay at kapag kayo ay mag-uusap talaga as partners, dapat hindi lang bibig ang nakabukas, pati yung tenga. Carmen, practicein mo yun Nakabukas din dapat ang tenga kapag ka nakikipag-usap sa partner. Tama? Tama po. Samantala, ikaw naman, Leo, kabaliktaran. Pwede namang ibukas ang bibig. Hindi lang puro tenga at kinikimkim ang mga hindi magagandang salita na sa tingin mo ay hindi mo naman deserve as a person. Okay? Opo. Pagka may kailangang ipaliwanag din na maayos. Ganoon yun. Para nagkakaintindihan. Merong communication.
Oh, hindi yung magka-live-in kayo, mga katawan nyo lang yung nagbabanggaan dyan sa loob ng kwarto, pero yung mga salita ninyo, ayaw nyong pakawalan. Yung isa, pakawala ng pakawala, nasasaktan na pala yung isa, lalabas ka na lang. Hindi, sayang. Okay, sayang ang mga pagkakataon. Mag-usap kayo ng maayos at mahinahon. So ano na ang inyong heart decision, Leo and Carmen? Sa akin, Sa kuya akin po, po, approve po. Ngayon naman, nag-uunahan naman kayong sumagot. Oh, ano ulit? Wala akong naintindihan. Anong pinili nyo? Carmen. mag-aayos po. Ayun, Leo, mag-aayos. HEART, half and half. I-evaluate, approve na approve, i-reject, o yung try again. Approve po. Approve si Leo. Approve ka rin ba, Carmen? Approve po. Yun naman pala. Pagod kasi, kaya ganun ang mga nasasabi. Alright? Naku, maraming salamat sa inyo, Leo and Carmen, ha?